Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo chapter 26 verse 14 hanggang sa 25. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong magdakip sa Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo sa Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadora. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito, ang ipagsasabi ng Panginoon, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabi niyaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumuo ang mga alagad, at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Yan po mga kapatid at mga kapuntos, kumusta po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin dito sa Punto por Punto at sa mga nanonood sa iba't ibang social media outlets po sa gabing ito. At tayo po ay inatasan na magbigay ng kaunting pagninilay sa ating ibanghilyo po sa gabing ito sapagkat ang ating kapatid na si Brother Angel ay siya po yung magtutopiko sa oras po at sa gabing ito. No? So, atin po narinig ang pagbasa mula kay San Mateo kanina. Ang araw po na ito, yung Merkulis Santo, ito yung popular na tinatawag ng ating simbahan na Spy Wednesday. Ano yung ibig sabihin ng spy? Ang spy, ito yung taong sikretong nagbigay ng information, movements o plano sa isang bagay. So therefore, sa mga araw na ito, inaalala natin na ibinunyag ng ating Panginoong Hesus na merong taong magtatalidraw sa Kanya. At yung narinig nating Ebanghelyo, walang iba po yan po ay si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote po ay narinig natin, pumunta siya sa punong saserdote, sa mga matatanda ng bayan, sa mga eskriba at parisyo, upang tanungin kung magkano ang ibibigay nila sa kanya kapag ibinigay niya si Jesus sa kanila. So, merong kapalit na pera. Ang nakapagsunduan nila, babayaran siya ng 30 peraso ng pilak. Si Judas din po yung umalma sa Ebanghelyo sa nakaraang linggo, nung si Mary of Bethany ay kumuha ng napakamahal na halaga ng perfume at ibinuhos sa paa ni Jesus. No? Si Judas din po ang nagsabi na bakit niya ibinuhos yon? Mahal yon. Dapat ibinta yon para makatulong sa mga dukha. Isa si Judas sa umalma, no? Sa naturang pangyayari, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit ganito na lang yung pag-unawa ni Judas? Sapagkat meron siyang napakahalagang posisyon sa grupo po ng mga apostol. Siya yung tagapagdala. Kung ating bansa ay merong tresurero, ibig sabihin na merong Department of
Department of Budget and Management, itong si Judas, siya yung tagapagdala, no, ng pera sa mga apostol sa grupo nila. So, pinagkatiwalaan siya ng ating Panginoon. At kung nating tingnan yung 30 pilak, ay meron na po yung biblical na pangyayari dyan sa Old Testament. Sapagkat sinabi ni Propeta Zacarias na itong 10 piraso ng pilak, ito pala yung papasahod sa isang pastol o alagad ng Diyos. Ayon sa Zacarias chapter 11, verse 12 hanggang sa 14. Sinabi ko sa kanila, kung gusto ninyong ibigay sa akin ang sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo. Kaya kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin, ganoon din nga ang aking ginawa. So ito palang 30 piraso ng pilak, ito yung pampasahod, no, noon sa isang shepherd, mga kapatid at mga kaibigan, ayon kay Zacarias. Ayon sa Zacarias 11:12 hanggang sa 14. Sa Exodo naman, itong 30 piraso ng pilak, ito din doon pangbayad o suhol sa isang slave o yung alagad. Alagad noon na mabasa natin sa Exodo chapter 21 verse 32. Kung ang baka ay manuwag ng isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 piraso ng pilak sa kanilang Panginoon at ang baka ay babatuhin. So merong dalawang pangyayari pala sa Biblia, sa Exodus chapter 21:32 at sa Zacarias 11:12, na itong 30 piraso ng pilak ay bayad sa alipin. Theologically speaking, tinubos tayo ng ating Panginoon sa halaga ng 30 pilak na ipinalit ni Judas para madakip ang ating Panginoon. Pero tayo ay sinalba bilang slave sa kasalanan. Naging slave tayo sa kasalanan, alipin tayo sa kasalanan, pero dahil sa 30 piraso ng pilak ay nakaluwas tayo bilang alipin sa naturang kasalanan, iniligtas tayo ng ating Panginoon. Mayroong mga theories, mga kapatid at mga kapuntos, bakit nga ba nagawa ni Judas yung pag-traidor sa ating Panginoon? May mga nagsasabi ng mga Bible scholars na posibleng it was greedy for money, yung grabe talaga na gusto ni Judas na magkakaroon ng pera. Ito yung isa sa mga motibo na narinig natin kanina. Di ba, nagtanong siya, ilan yung ibibigay niyo kapag gagawa siya ng paraan para madakip si Jesus. So, isa ito sa mga nakikita nila na theory lang ito ha, ngunit meron itong mga ebidensya sa Biblia na greedy for money, isa sa mga nagtulak kay Judas para kanyang traidorin ang Panginoon. Ayon kay San Marcos at San Lucas, ipinagbili niya ang Panginoon sa high priest. Mas mabigat itong ebanghelyo ni San Marcos at Lucas. Sa Lucas chapter 22 verse 3, sinabi talaga ni San Lucas na Satan first entered into Judas. No? Naging possess ito si Judas dahil sa greedy of money. At ibig sabihin nito, ito pala yung isa sa mga motive, no, ni Judas na greedy for money. So ito yung naging dahilan na nakapasok. Kasi alam naman natin niya, yung greed ay isa po yan sa mga kasalanan, no, mga kasalanan, no. Yung hindi ka makukontento na gusto mong sa iyo lahat. So, ibig sabihin dito, ay, mga kapatid at mga kapuntos, si Judas po ay na-influensyahan, no, the clearest reason, nagkasala po siya, ayon sa ibinasa natin kanina, dahil sa kanyang intensyon na ipagbili yung Panginoon sa naturang halaga. No? Sa Ebanghelyo naman ni San Mateo, nabasa natin kanina, napansin niyo ba na hindi nagsabi si Judas na yung si Jesus ay Lord? Ang sabi niya, Guro. Ayon kay sa sulat ni San Mateo, wala tayong mabasa sa sulat ni San Mateo na nagsabi si Judas na Lord sa ating Panginoon.
May mga Bible scholars nagsabi na posible, this is the sign na si Judas ay hindi niya totally naintindihan kung sino si Jesus at ano role ni Jesus. Sapagkat kung ating mabasa sa Mateo, sa pagpili ng mga apostol, si Judas po ay tinatawag na Judas the Iscariot o Iscariote. Yung salita kasing Iscariote, posibleng kinuha pa ito sa Greek o sa Hebrew term na Eskarioth. Ano ba itong Eskarioth? Ibig sabihin, Es means tao, Kerioth, isang lugar, tao na nagmula sa lugar ng Kerioth. Ang Kerioth ay nasa southern part ng Judea. Si Judas lang po sa 12 apostol na hindi Galilean, hindi taga-Galacia, sa 12 apostles kasi mula siya sa Kerioth. Ibig sabihin, iba yung ano nila, pag-intindi nila. Compare sa taga-Galilea na grabe talaga yung kanilang pag-wait sa Christ, yung Messiah. Yung Iscariot din, ang meaning sa Greek ay dagger bearer o tagadala ng patalim. Yung Iscariot. May mga nag-aaral na itong Iscariot ay tinatawag din itong dagger bearer o tagadala ng patalim. Kasi posibleng kabilang si Judas sa mga dagger bearers. Itong mga dagger bearers ay isa itong miyembro ng army ng Zealots. Ang Zealots ay isang political group na naniniwala na ang pagdating ng Mesiya ay isang military leader na posibleng dahil sa military leader na Mesiya, ito yung dahilan para hindi na sila maging alipin sa ibang bansa, sa ibang mga grupo. So, itong mga dagger bearers, mga kapatid, ay naniwala sila na the Jewish people sa Mesiya na darating na sa tingin nila ay parang army na matapang, no? Na sa terorismo sa atin ngayon, siya yung haharap sa terorismo. Ito yung nasa mindset ng mga dagger bearers na mula sa grupo ng Zealots. Maraming nag-aaral na posibleng isa dito si Judas. At sa theory din, posible din na si Judas ay ginawa niya yon dahil sa kanyang akala na kapag maaristo si Jesus, it may be force Jesus to start the revolution. Para yung Jewish people ay hindi na maging slave sa ibang bansa o ibang mga tinatawag natin na grupo. So, this is a theory lang po, mga kapatid at mga kaibigan. Pero ayon kay Pope Benedict XVI sa kanya pong pagharap sa publiko, sabi niya, but the ultimate motives of Judas remain a mystery. So, ibig sabihin, theory lamang ito, pero merong mga posibleng basihan. Hindi natin masabi na mistake din po ito, pero ang sinabi po ng ating Santo Papa na ating pagnilayan po sa gabing ito, sabi niya, to think that the great privilege of living in company with Jesus is enough to make a person holy, it is a mistake. Sabi niya na kapag iniisip natin na tayo ay meron na sa pribilehiyo na kasama ni Jesus, tayo na ay holy, kahit hindi natin naintindihan ano yung talagang purpose, ano yung talagang purpose ng Panginoon. Of course, privilege yan na maging company o kasama sa isang grupo, lalong-lalo na sa isang grupo na tinatawag natin na sa panahon ni Jesus, no? Pero hindi din ito ang tinatawag natin na garantiya na maging holy ka. Dapat pag-aralan natin, gaya ng ating ginawa sa punto por punto, pag-aralan natin yung mga panampalataya na magtutulak sa atin para kilalanin pa ang Panginoon ng ating simbahan. So, ang nangyayari dito, mga kapatid at mga kaibigan, lagi nating tandaan na dapat totally obedience tayo sa ating simbahan na itinatag ng ating Panginoon. At lagi nating tandaan na ang temptation ay nasa everywhere para mapalayo tayo kay Kristo. Lagi nating tandaan, may dalawang apostol na nagkasala, si Judas at si Pedro. Pero ang mahalaga ay si Pedro ay kahit tatlong bisis niya na sabi niya hindi niya kilala ang Panginoon, pero humarap siya sa kanyang kasalanan at pumunta sa harapan ng Diyos. Hindi gaya ni
Judas na na-despair. Itong despair ay isang malaking kasalanan sa ating simbahan. State na ibig sabihin, hopeless ka na. Hindi ka na naniwala sa Panginoon. At sana ay sundin natin ang karakter ni San Pedro at sundin natin yung karakter ng ibang mga apostol. Kasi alam naman natin, lahat ng mga santo ay mayroong pinagdaanan, pero tayong lahat ay na mayroong makasalanan, ay mayroong pupuntahan pag tayo ay manatili po sa ating simbahan. Yan lang po at sana ay nakatulong sa ating pagninilay this Lenten journey sa ating mga kapatiran. Good evening po.